Namin sir, sa dalawang presidente, sa tingin niyo, sino po yung pinaka-the best? Siyempre si BBM ako. Yes, bakit sir? Ha? Eh, Marcos loyalist ako eh. Mula pa sa lolo ko eh. Si Duterte, Bakit po? Bakit po sir? marami natulungan. Si Marcos, nga. Duterte. Bakit po? Panahon ng pandemic, ang dami na tulong sa ang bayad eh. Ito wala. Wala pang action to hanggang ngayon. Anong tricycle driver lang eh, hindi pa niya naman tutulungan halos. siyempre, tatay ko. Oho, bakit mo? Bakit po sir? So, sa dami niya naman po talagang ginawa. Saka, yan lang naman presidente talaga na naningil na maraming utang. So, nakuha niya, di ba? Naibigay sa atin. Ewan ko kung bakit nagkaganon ginawa nila sa kanya. Sa akin, masakit. Pero, may batas. Siguro, darating din ang panahon. Lalabas din talaga ang hustisya kung sino talaga tunay. Ayun lang para sa akin. Siyempre, BBM. Bakit sir? Bakit po? Sa BBM. Sa BBM. Opo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilampaso sa Kalye Survey. Welcome back to Kaakibat TV. Nitong nakalipas na araw ay sunod-sunod ang ginawang Kalye Survey ng ating mga kababayan na kung saan isa sa katanungan kung sino ang mas magaling na presidente ng ating bansa na isa nga sa ikinumpara ay sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na sa panahon ng krisis. Kung matatandaan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumama sa buong mundo ang pandemic na COVID-19 na paralisado ang buong ekonomiya. Ngunit hindi tumigil si dating Pangulong Duterte na maghanap ng paraan na bukod sa kaliwat kanang ayuda na ipinamigay sa bawat pamilyang Pilipino ay tuloy-tuloy pa rin ang ipinagawang proyekto na Build program ni PRRD. Sa ginawang Kalye Survey nga ay isa ito sa katanungan ng mga taong nasa kalye lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na nakaramdam na isa nga sa tanong kung sino ang mas magaling na presidente kina PRRD at PBBM na kung mapansin mo sa mga supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay napakaampaw at walang malinaw na sagot kung bakit suportado nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala dito naman sa mga solid supporters ni dating Pangulong Duterte ay mapansin mo ang kanilang napakatibay at napakasolido na detalyadong sagot. Naramdam mo sa kanilang sarili ang sincero at totoong naramdaman sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panuorin at pakinggan ang komento ng mga ordinaryong Pilipino sa kalye. Narito ang video. Ito po yung tanong namin sir. Sa Sino? dalawang presidente po, sino po sa tingin niyo po yung pinaka-the best para sa inyo sir? Si Pangulong Duterte, siyempre. Bakit sir? Yung war on drugs niya, no? So katahimikan sa gabi, payapa ka, walang pangamba, hindi katulad ngayon. Patayan, mga rider, mga sinasaksak tulad ko, rider na nakangamba na rin, bumiyahe sa gabi. Ayun. Namin sir, sa dalawang presidente, sa tingin niyo, sino po yung pinaka-the best? Siyempre si BBM ako. Yes, bakit sir? Ha? Eh, Marcos loyalist ako eh. Mula pa sa lolo ko eh. Si Duterte, Bakit po? Bakit po sir? marami natulungan. Si Marcos, nga. Duterte. Bakit po? Panahon ng pandemic, ang dami na tulong sa ang bayad eh. Ito wala. Wala pang action to hanggang ngayon. Anong tricycle driver lang eh, hindi pa niya naman tutulungan halos yun natin. Ito ang bayan ng kasikasuhin niya. Ito ang dami na tulong ko. Oh. Wala pa sa kalahati. Bawa ang galaw nito, wala. Nagtatambal na siya ng military. Ang military ang tungkulin para sa tao at sa bayan, hindi sa isang tao ng 6 years ang termino. Ligo. Bakit sir? Marami na siya napatunayan. Sa anim na taon, maraming nagawa. Siyempre, tatay ko. Oho, bakit mo? Bakit po sir? So, sa dami niya naman po talagang ginawa. Saka, yan lang naman presidente talaga na naningil na maraming utang. So, nakuha niya, di ba? Naibigay sa atin. Ewan ko kung bakit nagkaganon ginawa nila sa kanya. Sa akin, masakit. Pero, may batas. Siguro, darating din ang panahon. Lalabas din talaga ang hustisya kung sino talaga tunay. Ayun lang para sa akin. Siyempre, Marcos. Bakit po? Yung bayan ko yun eh. Kasawa, Milda. Yes, sir. Sa amin yun.
Wala na to. Kung na to, salvage na yan. Sige, sir. Wala pag-asa yan. Si Duterte. Bakit? Nung umupo yan, naramdaman ko yan. Ito, wala eh. Ano ba naibigay niya? Ano naitulong sa buhay ko niyan? Wala naman. Kay Duterte. The best improvement ng mga ginawa niyan. Kumpara mo dito, sabog yung pinagsasabi niyan. Katulad mo sa mga teacher, yung pansit. Trending, di ba? Kaya malabo. Sayang yung boto ko dyan. Ayop na yun. Duterte. Bakit po? Kasi may mga nagawa na siya nung panahon niya eh. Yung mga batas na sinulong niya, tsaka yung mga pag-igpit niya sa pagpapatupad talaga ng batas, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kasi yung sa COVID naman kasi yung action niya nung nag-COVID, maganda yung naging action niya nung naging COVID ka Duterte. Ito si PRRD. Bakit, sir? Kasi may malaking pagkakaiba sa kanilang dalawa. Dati, hindi mo umabot ng ganito kapal yung puruto. Gasolina ngayon. Nahirapan kami mga at saka yung sobrang mahal ang bilihin. Kaya mas bet ko to. Kasi dito. Yan lang. Para po sa akin si Duterte. Bakit po? Wala lang. Yung siya kasi, parang mas kumonti yung remenda na. Ayun lang po. Siyempre, BBM. Bakit, sir? Bakit po? Sa BBM. Nasa BBM. Opo. Duterte. Bakit po? Bakit po? Kahit ganun yung nangyari sa mga yung tinatawag na EGK, parang mas pabor kasi sa akin yun. Kasi gaya niyan, may anak akong babae, bata, kaysa ma-rape ng mga adik. Mas okay na sa akin yun. Gano'n naman talaga eh, parang sakripisyo, ganyan o ano. Pero hindi naman ako na pumapatay, na parang okay lang pumatay. Pero kaysa naman lumantong pa sa mga tsaka marami siyang nagawa na na siguro na-appreciate ko kahit pa paano. Tsaka siya naman talaga yung binoto. Duterte po. Bakit Duterte, sir? Siyempre kumbaga nakita naman natin lahat yung mga Boto. Kaya Tatay Digong, Bakit? Bakit po? gusto ko lang yung pamalakan niya dati. Siyempre, tayo with Tatay Digong. Marami naman siya nagawa sa atin. Siya yung pinakamagandang presidente na nakaupo. Dati. Wala naman si Pangulong itong Marcos. Ano ba nagawa niya? Wala naman eh. Siyempre, nakulong. Tatay, Digong. Siyempre, marami siyang nagawa eh. Ito, wala eh. Yun lang, sir. Oo, yun lang. Kasi wala naman nagawa si Bongbong sa loob ng ilang taon yung panunungkulan, wala siyang nagawa eh. May nagawa siya, nakaupo. siyempre kay Duterte na. Bakit mo kayo Duterte, sir? Duterte kasi yun yung dito. Nagpapakulong ng mga korap. Tapos galit sa yan sa mga adik. Kaya galit din. Kaya galit siya sa mga sa masasamang loob. Kaya pinagtatanggol yung mga kababaihan. Si Duterte. Bakit mo kayo, sir? Maraming nagawa noong panahon niya eh. Maraming nagbago. Sa ngayon, sigbalikan eh. Puro lang away sa kalye. Tambulan. Ay, matik. Ito. Wala na maraming pag-usapan. Dito kami. Bakit, sir? Kakaiba yan eh. Para sa amin, kakaiba to. Iba, malayo. Malayo para sa akin. Sila, tanungin mo. Basta ako ito. Hindi ko lang si Madam. Ito, ayan, may-ari ng karinderya. Dito. Si Madam. Hindi man ako pro Duterte eh. Pero talagang malayo. Malayo. Siyempre ito ay. Marami siyang nagawa eh. Bumaba yung drugs sa kanya. Maraming takot.
Duterte po ako. Ano po medyo may kakaiba sa pamamaraan niya kaysa sa yun lang po. Si Duterte po. Basta the best siya. Duterte pa rin ako. Bakit Duterte? Bakit Duterte? Halos lahat ng sinabi niya bago siya mawala, nagkatotoo na. Hindi napigilan ni Bongbong. Like what? Kumbaga yung mga sinasabi niya na, ano ba to? Na magkakagera kapag di niya na yung sa mga produkto sa ibang bansa. Nakuha na sa atin, kumbaga lumubog na naman yung Pilipinas. Ngayon pinipilit niya ibenta yung ibang gamit ng Pilipinas para matapalan lang yung utang ng Pilipinas. Parehas po sa siguro kay Duterte. Bakit? Wala lang kasi ayun lang yung choice ko, yun lang po talaga. Para sa akin lang po si Duterte. Para naman po, pero mas nagano sa akin si Duterte kasi tulad ng mga nagawa niya naman na kahit pa paano. Pero ngayon, si Duterte po talaga para sa akin. Slim lang kasi sila yung namumuno sa bansa natin. The best din si PRRD. Bakit, sir? Siyempre, nung pandemic, na niya yung bansa natin. Kaya niyang itaguyod. Siyempre si Duterte. Bakit po? Si Duterte madaming nagawa kasi yung mga kurakot natatakot sa kanya kasi Duterte po. Kasi nung panahon niya safety kami nung bumiyahe ng gabi. Pinang inaano ko sa panahon niya. Tabo ako, kilala mo pa ko nun. Bumiyahe ako, nag-alangan ako dati ng gabi bumiyahe. Kaya nung naupo siya, hindi na ako nag-alangan. Sinubukan ko. Safety naman, okay naman. Duterte. Duterte, bakit? Wala, kasi siya para siyang yung tatay niya, isang bakal, kami nagbakal. Pag magnanakaw sa nanay niya, pagdating sa droga, may higpit siya. Yun lang. Yung tatay niya, isang bakal, kami nagbakal. Mag-subscribe at pindutin yun ang notification bell para mag-notify ka sa susunod na video. Pagdating sa droga, may higpit siya.